So ayun na nga, matapos rumesbak ng Brave 18 Marines kay Senator Raffy Tulfo, nang tawagin ni Tulfo na kargador ang mga Brave 18 ex-Marines, abay kinuyog ito ng mga netizens. Ngayon naman ihinimok ni Senator Raffy Tulfo ang publiko na maging mapanuri daw at huwag agad maniwala sa mga pahayag at alegasyon na inilalabas ng tinatawag na Cayetano Block at ng 18 ex-Marines patungkol sa kontrobersiya sa flood control kickback at sa mali-maletang pera mula sa pera ng taong bayan. Ayon kay Tulfo ay sa gitna ng patuloy ng pag-iingay sa issue, mahalaga daw na suriin muna ang mga ebidensya at umiwas sa maling impormasyon na hindi daw beripikado. Buksan daw ang utak, mata at tenga. Huwag daw basta-basta maniniwala sa sinasabi ng Brave 18 Marines. Kanino kami maniniwala? Sa Raffy Tulfo? Kaya naman marami sa mga netizens ang napakamutang ulo sa banat ni Raffy Tulfo. Natila nga daw lumaki ang ulo at ang kanyang kapatid ng Tulfo brother na ito natahimik ngayon sa flood control issue na dati naman ay bumibira ng mga kurakot na politiko at magaling sa away mag-asawa. Iginiit ni Senator Raffy Tulfo na hindi umano ang buong sambayan ng Pilipino ang kinakatawan ng grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano, kundi daw ang mga taga-suporta lamang daw ng dating Pangulong Duterte ang nire-represent ni Senate President Alan Peter Cayetano. Abay si Senate President Alan Peter Cayetano ay sila daw ay Senado ng mga DDS at ang tunay daw na Senado ng Republika ay si Senator Raffy Tulfo at ang kanyang grupo. Ngunit nabulaga naman si Senator Raffy Tulfo sa mga pahayag ni dating Soldier Edu Manzano. Tila nga binira ang naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo na hindi daw Marines ang mga 18 sundalo na testigo sa flood control issue at tinawag pa nga itong kargador. Ipinagtanggol naman ni Edu Manzano ang 18 Marines at iginiit nga nito na hindi daw nawawala ang pagiging Marine kahit na matagal na wala sa aktibong serbisyo. Ayon pa sa pahayag ni Edu Manzano, I was a soldier once. That is why I take offense when I hear politicians and armchair critics say these whistleblowers, these former Marines, should no longer be called Marines. Before anyone dismisses them, their testimonies should first be heard, validated, examined, tested against the truth. Lalo namang napahiya sa Senator Raffy Tulfo nang ipresenta nga ni Attorney Levito Baligod ang letter na ito of appreciation at admiration ni Aquilino Pimentel sa isang dating Philippine Marine na nagangalang Walter Manalansan. Ang letter nga na ito ay noon pang May 31, 2000 at nagpapatunay na ang Brave 18 Marines o sila mismo ay hindi basta kargador kundi nagbuwis ng buhay para sa mga Pilipino at sa bansa. Dear Manalansan, please accept my sincerest appreciation and utmost admiration to you for the bravery you have shown in battle in Mindanao. The wounds inflicted on you by those who sow fear and hatred in the South will serve as mementos of pride and courage. They are badges of your unselfish dedication and loyalty to your country. The gallantry you have shown shall not be forgotten. Our countrymen are thankful to you for risking your life for this noble cause. Thank you and God bless. Sincerely, Aquilino Pimentel Jr. So ayon, base sa sulat, abay nagtamo pa daw ng sugat si Manalansan dahil sa kanyang pagbubuwis ng kanyang buhay noong nagkaroon ng battle doon sa Mindanao. Ang sulat na ito ay noong 2000 pa. So isa itong patunay na ang Brave 18 Marines
ay minsan nang nagbuwis ng kanilang buhay, alang-alang sa mga Pilipino at sa bansa, sa kanilang tungkulin na ginagampanan. So para sa akin, dapat pa ring tawagin ng ex-Marines na mga tunay na bayani. Nagsakripisyo kasi sila para sa bansa. Sa kanilang panunungkulan bilang kasapi ng Marines, naligaw ng landas sa paggawa ng trabaho na hindi naaayon sa tama. Yun na nga ay yung nautusan sila na magkarga ng mali-maleta na pera na mula pala sa nakaw. Pero ang pinaka-importante, bumawi sila. Itinama ang kanilang pagkakamali sa paglalahad ng kanilang mga nalalaman sa kabila ng banta sa kanilang buhay, kalayaan at seguridad ng kanilang pamilya. Kung tutuusin nga, mas madali para sa kanila ang manahimik. Manahimik na lamang, wag nang magsalita. Peaceful ang buhay nila kasama ang pamilya nila. Pero mas pinili nila ang mas mahirap na sitwasyon sa kagustuhan na ilahad ang katotohanan sa ngalan ng hustisya. Mas okay na yung nakagawa ng mali at sa huli nagsisi, bumawi at itinama ang mali kaysa naman sa mga politikong nagpapanggap na malinis kahit na umaalingasaw na ang kanilang tinatagong baho. Kaya't ang Brave 18 Marines nagkamali, bumawi, itinama ang pagkakamali at inilahad ang mga katotohanan para sa bayan, sa mga Pilipino sa bansa. Itinama ang pagkakamali. Kaya't sa mga bagay na ito na ginawa ng Brave 18 Marines, kahit nakasalalay na ang kanilang buhay, buhay ng kanilang pamilya, banta sa kanila, ay napakatapang pa rin nila para sa katotohanan, para sa mga Pilipino. Kaya't maituturing talaga natin na sila ay bayani pa rin kahit wala na sila sa kanilang serbisyo. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Sa inyong palagay, sino ba talaga dapat ang tawagin na kargador? Ang mga Brave 18 Marines ba? Na silang nagbuwis ng kanilang buhay, panahon at oras para sa mga Pilipino? O si Senator Raffy Tulfo na ngayon kinaiinisan na ng taong bayan? Sino ang mas karapat dapat tawagin na bayani at sino ang mas karapat dapat tawagin na kargador? I-comment mo na yan.